itong CICC, ay ano ba to? Kakasuhan pa lang, kinasuhan na another 30 dagdag ba to na influencers na sangkot pa rin o nagpo-promote pa rin ng mga illegal na online gambling. Ay alamin nga natin yung mga detalye na yan mula kay Yusek Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng CICC. Magandang hapon, Sir Aboy. Magandang hapon ulit, Mama Ann, Sir Sandro, at maraming salamat sa pag-imbita ulit sa akin sa programa niyo. Ano ba yung latest, Sir Aboy? Another 30 to. Oo, mula dun sa nauna pa natin, no? Yep, may mga bago tayong mga na-discover. Akala siguro nila, naglolokohan lang kami na pinapa-take down yung mga sites at hindi sila kakasuhan. Now hindi katulad ng dati na nakikiusap pa tayo, binibigyan pa natin ng palugit. Ngayon, pag kada detect namin, automatic na magre-request na tayo for takedown at yung mga notice to explain natin at i-forward na natin to sa ating PNP ACG para naman makapag-finalize na investigation at masampahan ng kaso itong mga to. So, matagal na rin sila na call out, Sir Aboy? Napadalhan nyo na rin ng sabina or makulit pa rin, tigas pa rin ng ulo? No, this is a new batch. Kaya yun nga lang siya sabi natin, hindi naman parating pag may nahuhuli tayo, i-call out lang natin na i-call out. Dapat ang maging normal sa atin na wag na talaga kasi pag nahuli tayo, talagang matitake down na, hindi na tayo babalaan. Iti-take down na lang tayo, tsaka kakasuhan na lang tayo bigla. So all in all, ilan na sir ang mga influencers na nakasuhan ninyo? So, ang naisang panahon na natin sa ACG initially is 10 kasi marami naman tumugon. Gaya ng sinabi natin dati, mukhang natakot nung una. Ngayon, akala nag-let down tayo. At dahil gumanda yung records natin, nag-93% reduction in illegal online gambling. Tapos ngayon, bumabalik na naman sila. Akala nila hindi natin tutuloy-tuloy ito. Hindi naman tayo papayag ng ganun. Sir, kumusta na ngayon, sir, yung ating pag-monitor sa mga illegal na online gambling? Marami pa rin ba? Marami pa rin pumupusta? Marami pa rin nawawalan ng pera? To be fair naman, Mama, malaki talaga yung binaba ng mga online gambling na yung mga pumupusta at saka yung mga online gambling sites na tinitake down natin, dumadami. Sabi ko nga, yung ayon sa datos ng Goguluk, naka 93% reduction tayo sa reports ng mga illegal online gambling. However, it doesn't mean na meron pa natitirang kailangan talaga maubos natin ito mambaan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Parati pa rin natin silang minomonitor, parati pa rin tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga grupo na kasamahan natin at nakikisa doon sa adikain natin na malinis ang ating internet sa illegal online gambling. So, may bago ba silang modus or bagong site na ginagamit? Nagpapalit-palit lang ba o sila pa rin yun, sir? So, tama naman, Mamaan, dahil yung ibang mga sites na ginagamit nila dati, nabablock na natin. So, ibang sites na, although feeling namin, same group lang to, na nag-i-employ sa kanila, nag-iiba-iba lang ng mga sites dahil na-block na natin iba sites, pero nagtatayo sila ng mga panibago sites nila. Yun naman yung pinapapromote nila, aggressively pinapapromote nila doon sa mga influencers nila. May nakita rin tayong bagong modus, gaya na sinabi nyo, na magla-live sila, na ang gamit-gamit yung illegal na site. Pero pag tinignan mo yung mga links, illegal sites naman yun. Doon natin sila nahuli. So kami naman, bago kami magsalita, bago namin i-announce yung mga pangalan, kumpleto na kami sa documentation, may mga screenshots na tayo, ma-verify na natin yung mga websites, chinek na rin natin kung kasama ba ito sa mga licensees ng PAGCOR. So malaking tulong din yung, di ba, dinilink Zanz yung mga e-wallet, sa mga online sites. May mga legal din naman kasi, di ba? Pero dinilink natin yung mga e-wallet doon. So bumaba rin. Tama po. Malaki yung binaba, Sir Sandro. Ang isusunod naman natin dito na talaga tinitingnan natin at eto na, kakausapin na natin yung BSP, yung mga online payment system para talaga subukan natin ma-zero out talaga itong mga illegal gambling sites na to. Pag kasi mga online payment system na to,
nakaregister sa BSP at pag halimbawa ho may na-detect tayo at sinabi natin na wag na tanggapin itong mga kliyente to dahil nakikita natin these are linked to online gaming, illegal online gaming platforms. Pag hindi sila nag-comply, edi makikipagtulungan tayo sa BSP para naman maano sila either ma-penalize or makansela yung mga lisensya nila as online payment service providers. Bakit po kaya talaga matigas yung ulo nila? Bakit ayaw nila talagang tumigil? Kasi Malaki. tapos Malaki rin kasi bayad yata. Tsaka tinitingnan ko kasi yung numbers ng followers nila. Ang dami, sir. 8 million, may 9 million, may 7 Nine Kaya million, naman 8 million, kapag 7 in-endorse nila yan, alam mo na. Million-million din yung kumbaga maggagamble talaga, 'di ba? Tsaka magkano yung mga Tama. bayad sa mga to? Million din. Yung tama, million din eh. Kaya nga minsan napapaisip ka na lang, kung ang kalaban mo, ganito kalaki yung pondo sa organization nila. Ang nabalitaan natin, pag malaki talaga yung following, 500,000 per week ang bigayan. Wow, laki nga. Pero pera lang kaya? Baka naman may ibang... Ano? may iba to. Baka ginawa na kaya? silang partner. Oo. Ginawa na silang May, partner ng shares kumpanya. na sila. May shares na. Oo. Yung iba nababalitaan natin na may shares sila do sa particular website na pinopromote nila. Yung iba naman kumikita hindi lang dahil sa komisyon, hindi lang dahil sa bayad kasi may komisyon din sila kaya nga may sarili silang link para doon pag clinic mo yon attributed na kung sino yung influencer na sino yung nagdala sa'yo doon. Oo, pero wala na rin ba? May mga billboard pa rin ba yung mga sikat talaga ha? Yung mga personalities na, alam mo na endorser din, pero legal naman na online gambling. Ay, diyan naman tayo magpapasalamat kay Chairman Altenco ng PAGCOR no? Kahit legal or illegal, pinatanggal niya na lahat ng billboards. In fact, binibigyan niya tayo ng mga spaces sa billboards na yan para naman mag-promote mga government projects natin or yung mga educational campaigns natin. At these days, gagawa tayo ng mga AVRs natin, yung mga videos natin para naman i-post dito sa mga billboards na to para naman labanan naman yung magkaroon ng educational campaign regarding sa mga illegal effect sa mga hindi magandang epekto ng illegal online gambling. Oo, maiba naman tayo, Sir Aboy, dahil sunod-sunod yung kalamidad natin, tulad ng mga bagyo, lindol, may mga namamonitor ba tayo sa Threat Monitoring Center ng CICC ng mga peking donation drive? Pwede kasi yun halimbawa lang, yung isang pamangkin ko, sinasabi niya, ay, meron akong dito, mga lumang damit, saan ako pwedeng magbigay? Yung isa naman, parang pwede bang magbigay din ako kahit paano, kahit maliit lang. Kaso baka mabiktima ng mga peking donation drive, Sir Aboy. Tama ho, may monitor din natin yan. No? Hindi lang yung kung nawawala ng signal, yung mga lugar na sinalanta ng bagyo. Minomonitor din natin yung mga mapanamantalang mga kababayan natin na imbis na tumulong talaga, nagtitake advantage pa doon sa sitwasyon at gagamitin pa yung mga kababayan nating nasalanta para kumita ng pera. Sa kabutihan pala do because of yung mga nalaman nila na maaga pa lang binabantayan natin sila, bumaba yung cases ng ganito. Yung iba naman na monitor natin, talagang gusto naman talaga nila mag-donation drive. Yung mga lang, hindi talaga pwede kasi kailangan pa nila makasecure ng permit sa SEC for charitable foundations at saka mag-conduct ng mga donation drives na yan. So, ang maganda lang dito sa past two bagyos na nakita natin, wala na sigurong nangahas. At mapapansin naman yan kasi pag halimbawa yung mga telltales yan, yung mga red flags yan, hindi sila tumatanggap ng in-kind. Oo, Okay. katulad ng mamaan, sasabi mo na damit, ayaw nila, kailangan cash. Cash. Oh, Yeah, sa oo. e-wallet. 'Di ba? Sa e-wallet to. No? Pangalawa sila pa yung mismo ko contact sa iyo. Di ba yung sila yung lumalapit sa imbis na mag-post dyan, tapos bahala ka. Tapos meron pa dyan na nakikita kami before, yung may minimum pa na donation para lang makapag-download ka. Minimum, So, oo. these are red flags talaga. Yun ang dapat tignan kung legit yung ating pagbibigyan ng donasyon. Ito naman, Sir Aboy, baka may namomonitor kayo mga bagong modus, Christmas modus, kasi daming pera ng mga tao ngayon. Oo. Minomonitor ko talaga kayo yung mga deepfakes ni Maan Macapagal tsaka ni Sandro Ochoa, baka nag-endorse na rin kayo ng mga, Oo. mga kung ano-ano. Oo. Pero yan.
Yan yung mga usual Christmas modus natin, mga scams natin. In fact, sa Monday ho, maglo-launch tayo ng campaign natin against the 12 scams of Christmas. So, abangan ho natin yan para magkaroon naman kaalaman yung mga kababayan natin. Pero it's the usual case, so yung mga deepfakes na yan, yung mga sponsored sites, kaya kailangan ko rin nakausap ko na yung mga yung mga social media platforms. Kailangan siguro ipaalala ulit sa kanila na bantayan mismo nila yung mga platforms nila kasi nakikita natin yung mga scam sites mismo nandun sa mga sponsored links nila. Ibig sabihin yung mga nag-advertise sa kanila, doon pinapadaan yung mga scam links na yon. So again, yung mga if it's too good to be true, it's not true. At parati natin papaalala ito sa mga samahang malalamig ang Pasko, medyo wag masyadong marupok. Pagdating ng Pasko, hindi porke nag-I love you kaagad, bibigyan nyo na ng pera, bibigyan nyo ng pamasahe para magkita kayo. ito yung love scam. Huwag marupok. Oo. Pero Sir Aboy, Tao lang paro tao lang, Sir Aboy. pero Sir Aboy, yung nangyari dun sa Cebu, nabalitaan nyo ba yon? Yung isa dun sa mga nabiktima ng, I'm not sure if it's Lindol o yung Bagyong Tino, Oo. na natangayan ng parang 40,000 yata. Tapos kasi may binigay na link. Tapos, imbis na magamit doon sa rehabilitation, nanakaw yung laman ng e-wallet yun niya. lang. Naku, hindi pa namin nababalitaan niya, pero kung halimbawa malink nyo ho kami, maitulay nyo ho kami, andito ho ang CICC para ho umagapay at saka madiskubre natin. Kung hindi man ho natin, kasi usually pag ganyan, nagiging makatotohanan naman ho tayo, usually pag ganyan may participation ng mga biktima, usually mga bangko, sasabihin na hindi na namin maibabalik yung pera nyo. Pero maganda maimbestigahan natin yan para makita kung may bagong modus yan at para mapapalahan ng ibang mga kababayan natin na hindi mabiktima. Pero that's not always the case minsan ho, kasi yan, tinitingnan namin yung AFASA na pag nabiktima ka dyan sa mga scams na yan, kung hindi naman ho sapat yung safeguards at yung ginagawa ng bangko, liable pa rin ho sila na ibalik yung pera. Hindi, tsaka baka may mag-text sa inyo, magpapakilalang taga DSWD. Nangyari to nung time ng mga pamimigay ng ayuda. Yung parang hihingin yung OTP mo, one-time PIN. Kasi kesyo may ipapadala raw silang ayuda nga sa iyong e-wallet. O magbigay din po kayo ng dito, ng inyong babala, Sir Aboy. Tama. Kamakailan lang kapanayan natin at kausap natin si Secretary Rex Gatchalian at lagi niyang pinapaalala, ang DSWD hindi ho talaga nagpapadala yan ng through e-wallets. Usually ho, yung cash assistance nila, hindi na hinihingi yung OTP, talaga ipapadala na lang. Pero kailangan mo mag-register doon sa mga physical sites na kasi kailangan din nilang i-verify ho yung identification nyo. So, pag nanghihingi na ho yan ng mga OTPs, nanghihingi na yan ng mga detalye nyo, through phone na hindi nyo naman kakilala talaga, magduda na ho kayo. Mas maganda pag naka-receive kayo ng ganon, tawagan nyo wag nyo i-click yung link, pero tawagan nyo kagad yung DSWD para i-verify yung information na na-receive nyo. At ang mahalaga ay wag magbigay ng inyong one-time PIN. Sino man ang humingi yung niyan. OTPs. Oo, ng mga OTPs. O yan, maraming salamat. Yusek Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director ng CICC. Magandang hapon, sir, at maraming salamat. Magandang hapon din po. Salamat din po.